Ngayon ho, mga bossing, nasaan na ba tayo? Nako, eto. Mabilisan lang ho. Ang Philippine Constitution Association, medyo bumabanat na din po sa Supreme Court, mga kababayan. Ha? Bakit ho? O eto, tungkol naman ho ito doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. PhilConsa. Wag daw epal. Wag epal! PhilConsa hits Supreme Court ruling on Sara Duterte trial, August 3, 2025. Sabi ho dito, mga kababayan, the Philippine Constitution Association o PhilConsa has raised serious constitution concern over the Supreme Court July 25 ruling, no, that voided the impeachment proceeding against Vice President Sara Duterte, warning that decision undermines the separation of power. Yan nga po ang sinasabi. Hiwalay ang Supreme Court at hiwalay ang Senado. Bakit makikialam? Kaya nasabihan nila ng huwag epal. Dapat ang Senado ang manguna dyan. No? Dapat ang Senado ang manguna dyan. Sumubok na din ho ang ombudsman, mga kababayan, di ba? Nasanggalang ho, nakita yung motibo ni Martires. Oh, dapat sa ombudsman din ho, pinapatawag sila, mga kababayan. Nakita na, wala, hindi kasali dito ang ombudsman. Kasi mga bossing, ang nakikita natin talagang gagamitin ng mga senador, eto. Sabi ng Supreme Court, unconstitution yung ginawa nyo doon sa impeachment na inihahain nyo eh. Bakit pa natin itutuloy? Kaya ngayon nga po, yan yung ginagamit ng mga senador, di ba? Ilan na daw pong senador yung mga nagsasabi na susundin na lang yung sinabi ng Korte Suprema. 19 na ho, mga kababayan. Yun po ay base doon sa mga Duterte Black. 19 na daw po sila, mga bossing. In a strongly worded position, paper signed by retired Chief Justice Renato Puno, PhilConsa criticized the tribunal for acting as a trier of facts, no? Despite its constitutional mandate being limited to interpreting the law. The group said the Supreme Court based key parts of its ruling dubious and unverified information, including media report, rather than evidence and established in a trial. Tsaka, mga kababayan, ito uulitin ko na naman ho, mga bossing. Yung sinasabi ng Supreme Court na hindi binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag si Sara Duterte. Kayo nga ho dyan, sa comment section, pakisabi nga ho sa akin, ganun po ba talaga ang nangyari? Kasi kayo ho, kasama ko, na nanonood. Diba? Kayo ho, nakakasama ko, mga nanonood ho tayo nung mga hearing doon sa Congress. Kayo po, nakikita nyo na ipinapatawag, pinagpapaliwanag yung kampo ni Inday Sara Duterte. Diba? Kaya nga question sa akin, bakit nila masasabi na hindi binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag ang Vice Presidente? At paano din nila sasabihin na yung mga congressman na yon hindi alam yung kanilang pinirmahan? Di po ba? Ako, tayo ho, simpleng tao, nakatutok. Nakatutok sa impeachment, nakatutok po sa mga hearing. Yan pa po kayang mga congressman na yan. Hindi nila alam kung ano yung pipirmahan nila. At meron na po bang umamin? Meron na po bang umamin na congressman na sinabi na, basta pinapirmahan lang ho sa akin eh. Hindi ko ho alam kung ano ibig sabihin ng pipirmahan ko na yun. May nagsalita na po ba na congressman na ganon? Saan ibinase ng Supreme Court yung sinasabi nilang, yung mga congressman hindi nila alam yung kanilang yung kanilang pinipirmahan. Baka dahil doon sa mga programa, kaya nila nasabi na ganon. Nakakalungkot ho lang, mga kababayan. Ito pagkakataon natin na ma-resolve
yung isang sakit ng bayang Pilipinas, tapos tambak ang ebidensya, napakaraming ebidensya. May mga taong nagsasabi na handa silang tumestigo para dito sa impeachment na ito, para laban kay Inday Sara Duterte. Tapos ang isasagot lang po nila, mali kasi ang pagpapile nila ng impeachment eh. Di ba? Mali kasi yung pagpapile nila ng impeachment. Technical ang sagot nila. Yung mga katanungan po, simple lang. Ano po ba talaga ginawa nyo diyan sa pondo ng bayan? Bakit po pagkalaki-laki nung mga rest house kada isang araw na binabayaran? Magkano? 250,000. Yun lang yung mga sasagutin nila eh. No? Pero hindi ho masagot. Kaya ang pinantatapal, ang pinansosoplak po sa mamamayang Pilipino, technical. Technical. Hindi talaga doon sa sagot na dapat nating marinig. Sabi ni Gerald Evans, wala na yan. Wala na. Yang Supreme Court, SC judges na yan mga yan. May sarili na ring mundo mga tao dyan. May sariling batas. Batas ni Digong. Sabi ni Ma'am Marites Musni, kaya pala noon pa ang laging litanya ni Lustay na sagot siya sa impeachment ay kung may impeachment, yun pala alam na niya ang gagawin ng mga balahura sa SC. Sabi po yan ni Ma'am Marites Musni. Nakakalungkot to mga bossing. Pero wala eh. Ganyan ang gusto nila eh. Ano? Pero meron naman po mga senador, mga kababayan, na handa pong ipaglaban ang pagtuloy po at ang pagpapatuloy nitong impeachment na ito. Hopefully matuloy. Kung sakaling wala sila talagang kasalanan, kung sakali talagang makasagot sila, baka tayo pa ho ang sumuporta sa kanila mga bossing. Diba? Baka tayo pa ho ang sumuporta sa kanila mga kababayan. Kaso ho mga boss, wala tayong naririnig na mga sagot galing po dito sa mga sangkot na ito. Kaya nga po pag pumupunta dito yung mga DDS, wala silang maisagot. Di ba? Wala silang maisagot kundi magnanakaw. Adik ka Mark Ramos, kampi ka kasi doon sa Presidente Bangag, etc. Ganyan lang po, paulit-ulit. Anyway, puntahan ho muna natin ngayon si Maharlika. Sabi ko naman sa inyo Ano kayo, fake news? Bullshit yan.